Usapan ho natin ito. Alam ko kahapon po ito pinag-uusapan, itong pagbabalik ng Meralco ng halos 20 billion pesos. Ha? Marami hong nagtatanong ng mga kababayan natin. Sabi ng mga kababayan natin, paano? Paano ko mararamdaman yan? Ha? Ano ba ang computation diyan? Ha? Kung dalawang taon na sumobra ng singil at ibabalik na lang, gano'n na lang ba yan? Ayos ba? Pwede ba sa drama? Ha? Isa na namang DWIC drama. Nasa linya na natin ang presidente po ng National Association Electricity Consumers for Reforms, Inc. NASECOR. Nasa linya na po natin ang kanilang President, Mr. Pete Ilagan. Sir Pete, magandang araw. Magandang araw din sa iyo. Opo, Sir Pete, alam ko po na isa kayo sa mga nagbabantay dito sa issue na ito. Itong regarding dito sa pagbabalik at sobrang singil ng Meralco na ginawa po sa ating mga bills. Ano ho ang take nyo rito? Itong kaya kami ho napatawag sa inyo dahil isa ho kayo sa mga nagbabantay. Go ahead po, Sir Pete. Well, unang-una, nalulungkot tayo. Dahil din natin nakita ang proteksyon ng Energy Regulatory Commission dito sa Sole, nitong alok ng Meralco na 19 billion. Opo. Kapag kung maalala natin, hindi ito ang kauna-unang pagkakataon Tama. na magsusoli ang Meralco. Tama. Noong nakaraang 2 taon, ay nagsoli ang Meralco ng 40 billion. Pero hindi natin ito naramdaman. Bakit? Dahil inutay-utay ito nila ng pagsoli at hindi sinaad sa bill ng mga consumers kung magkano ang nararapat niya at aasahang tanggapin. Ganon din dito. Hindi rin sinasabi kung magkano ang matatanggap ng isang consumer. So, kung tayo ay bulag doon, anong kaginawa ng ating aasahan? Ikalawa, hiningi na natin sa sulat natin ng February 19, dapat one-time cash refund ang ipag-utos ng Energy Regulatory Commission sa Meralco. Nawala kayo, Sir Pete. Ano sabi niyo po? One-time cash refund? Sabi niyo po? Yes, one-time cash refund. At isaad sa ating bill kung magkano ang matatanggap ng bawat isang customer nang iplano niya na kung paano niya ito gagamitin, lalong-lalo na doon sa may tip na pangailangan. So, ibig sabihin, kailangan ibalik ito kasi kinuha nga sa atin ng cash ito, so dapat ibalik po ito sa pamamagitan ng cash din po. One time. One time, hindi hulugan. Yes, unang-una, ang perang ito ay alam na ng Meralco na sobrang paniningil. Kaya ito ay kanilang ipinantabi na at tanda silang isoli ito. Ang problema kung yan ay ginamit nila sa ibang gastusin nila. At yan ay ibang usapin. Kaya hinihingi natin ngayon na isang bagsakan at kung hindi kaya, ay alamin dapat ng Energy Regulatory Commission kung bakit hindi kayang ibalik ito ng isang bagsakan. Sapagkat ito ay sobrang paninigil na. Kung sobra ito, hindi ito dapat gamitin sa anumang uri ng gastusin. Sapagkat ito ay dapat na maibalik sa mga consumers. Ang sinasabi ho ng Meralco din Sir Pete, ito daw po ay alam ng ERC at pumayag daw po ang ERC na ibalik sa pamamagitan ng 3 taon na Sir Pete. Sapagkat yan po ang mungkahi ng Meralco sa kanyang application. Kaya nga hindi natin makita ang proteksyon na inaasahan ng consumers sa Energy Regulatory Commission na siyang minandatuhan ng batas. Ni verification at saka sinasabi ng validation ay hindi suportado. Halimbawa, katulad ng binugit ng Meralco na kanyang annual revenue, ito ba ay verify ng Energy Regulatory Commission? Ito ba ay hinihingan ba ng ERC ang Meralco ng income tax return na kung saan makikita natin itong sinasabi ng Meralco na annual revenues niya? Inaral ba ng ERC yung annual audited financial report ng Meralco na kung saan dapat makita itong sinasabi ng Meralco na annual revenue niya? Wala ito sinasabi sa kanyang order.
Isa pa ho sa mga reklamo ng mga kababayan natin, Sir Pete, yun daw, ganun na lang daw ba yun yung 20 billion na yun? O nasingil nila nung 2 taon na yun na 20 billion, wala ho bang dapat daw kasama sa yung interest doon ho sa ibabalik sa kababayan natin? Kung binigyan ng ERC ang Meralco ng weighted average cost of capital or kita sa kanilang pamumuhunan ng 14.7%, dapat yun din ang nararapat na ibigay na interest doon sa sobrang paniningil. Kasi malaking tulong ho ito sa mga kababayan natin. Dahil sa iba, di ba, pagka na-late tayo ng isang buwan, parang ang susunod na panako sa atin, puputulan na talaga tayo kaagad, Sir Pete. Tama yun. So, ang hirap niyan, one-sided. Tayo lang ang pinaparusahan kung tayo ay mauli sa pagbayad. Pero ang Meralco binibigyan ng 36 months. Tayo, 3 araw. Tama. Yung palugit na sinasabi. So yung palang 3 taon na pagsasauli sa mga kababayan natin sa magitan ng monthly billing, ito pala galing mismo sa taga Meralco, Sir Pete? Yes, tama. Yan ay mungkahin nila. So pumayag lang ang ERC, Sir Pete? Yan ang lumalabas. Kaya hindi natin makita yung inaasahan natin proteksyon sa Energy Regulatory Commission. Okay. Ano ho ang pwedeng gawin din Sir Pete? Parang, aray, ano yun? Ano nangyari kay Sir Pete? Naputol? Paki-re-establish yung linya ni Sir Pete. Ha? Tingnan mo nga kung ano nangyari dun sa kanyang... Ano ba yan? Landline ba yan? Landline? Cellphone. Cellphone. Globo Smart. Sabay gano'n. Wag na. Walang sasagot, ha? Walang sagot. Globe ba yan o Smart, ha? walang sasagot. Siguro po, ang tatanong natin, siguro panghuli kay Sir Pete Ilagan, yung ano ngayon ang pwede natin gawin? Ano ngayon? Kasi parang dumadami rin po yung mga kababayan natin na nagrereklamo at naghahanap at may mga suggestion po sila. Even online, when you go online, itong mga issue na itong issue na ito, makikita nyo yung mga suggestion ng mga kababayan natin Ano nangyari kay Sir Pete? Wala ba? Andiyan na. Ayan, yan. Sir Pete, welcome back. Nawala ho yung linya kanina. Oo nga Opo. Sir Pete, ano ho ang pwedeng gawin din ano ho ang pwedeng gawin ng grupo po ninyo para ito'y kahit pa paano ma-revise yung desisyon at mabago? Go ahead. Nag-file na tayo ng motion for reconsideration kahapon. Opo. At inuulit na natin itong ating hiling sa Energy Regulatory Commission na i-consider yung ating sinasabi na ang refund ay dapat na one-time refund. Cash refund. Cash refund. With interest, Sir Pete. Yes, at kaginawahan ang mga consumer. Opo. Saka yung binanggit nyo kanina, yung unang-unang sinabi ninyo, hindi ho first time ito na nangyari. Hindi to first time dahil yung nakaraan ay 40 billion na nga sinoli Nadagdagan pa ng 8, kaya 48 billion yan. Pero hindi natin naramdaman yan. Kaya yun ang ating nais na bituin. Yung sinasabi nilang kaginawahan na gusto nilang idama sa consumers, hindi nadama ng consumers yung kaginawahan na yan. Kaya yung gumiginawa, pero bilang Meralco. Dahil inabuyunan ng Energy Regulatory Commission. Kawawa naman yung mga consumers na sobrang na nga yung paniningil, ayaw pa isoli ng biglaan. Yun, maloko. Okay. May idea po ba kayo, Sir Pete, kung paano isasama yan sa bill? May idea po kayo? Hindi, dapat ibigay ng Energy Regulatory Commission yung direktiba na isaad sa bill ng Meralco, sa bill ng mga customers. Tama. Kung magkano ang kanilang dapat asahan na refund. Simple lang naman yan. Kung magkano ang rate na sungil sa'yo per kilowatt hour, i-add lang yan ng Meralco yung konsumo mo doon sa lahat ng mga buwan na sobrang kanilang paniningil. Kung yan ay sabihin natin na 50,000 kilowatt hours ang kinonsumo ng consumer, i-multiply lang doon sa kanyang distribution rate. Halimbawa, sa katulad ko,
sinisingil ako ng Meralco ng 2 pesos and 92 centavos per kilowatt hour. Eh kung yung konsumo ko sa nagdaang 2 taon at kalahati ay 50,000 kilowatt hours, makakaasa ako ng 100,000 na refund. Dapat ganon. Isaad nila kung magkano ang rate ng customer at kung ilan ang kanyang nakonsumo doon sa panahon sobrang paniningil ng Meralco. Okay. Sir Pete, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ po. Anytime. Maraming salamat din at mabuhay ang Pilipinas. President National Association of Electricity Consumers for Reforms Inc. o NASECOR, si President Pete Ilagan. Ronda Pilipinas.